O buong bansa, magiging malinsangan ngayong araw. Pero epekto pa rin ng Easterlies, magpapatuloy ng mga kalat-kalat pag-ulan sa silangan ng bansa, lalo na sa Eastern Visayas. At cluster na manggagaling ng Palau, unti-unting magpapaulan din sa silangan ng Mindanao, dito maghapon hanggang sa susunod na 24 oras. At patuloy na mga strong aftershocks hanggang ngayong umaga, epekto pa rin dyan ng mga pagyanig sa Surigao del Sur, at hanggang kaninang madaling araw ay nakapagtala ng magnitude 6.9 kaninang alas 3:49 ng madaling araw. 90W, manatiling tropical wave, pero yung potential niyang lumapit ng bansa, nananatiling binabantayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 4, 2023. Ang oras natin boys may umaga, alas 10:34 na umaga. Magiging malisangan pa rin ang ating maghapon, lalo na dito sa may NCR, ilang bahagi ng Northwestern at Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon pa rin. Kaya pa rin ng mga nakaraang araw ay makakaranas tayo despite na magiging gloomy at overcast tayo. Expected na medyo maligsangan ang iiral sa atin, epekto pa rin ng tuloy-tuloy na init galing sa dagat Pasipiko, yung ating easterly wind. Kaya yung mga pag-ulan sa silangan ng bansa ay magpapatuloy pa rin ito maghapon. Isolated at mga scattered showers ang iiral pa rin sa silangan ng iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ating current conditions, overcast and gloomy pa rin, klaro at few clouds pa rin ang umiiral dito at maalinsangan na po. Medyo drier po tayo. At 65% yung outside humidity. Makikita sa ating live CCTV such may maaraw po ang umiiral sa amin dito despite nag-overcast kami sa Caloocan City. Sa ating lowest temperature na naitala kanina 3:56 AM nasa lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon, bahagyang malinsangan ang aming naitala kahapon ng alas 10:29 AM. Nakapagtala kami ng highest of 31.9 degrees Celsius. So medyo moderate lang din ang pagtaas sa ating heat index kahapon na nasa 39.8 degrees Celsius ang init pandama. Kung titingnan natin sa heat index nationwide, so iba't ibang weather stations ni Pag-asa kahapon, nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Dalawa sila sa may bandang Birac Catanduanes at sa Zamboanga del Sur na parehong pico 43 degrees Celsius. Mga pangalawa ang Coron, Palawan na nasa 42 degrees Celsius. So halos pangatlo lamang kami sa Caloocan na nasa halos 39 degrees Celsius lamang ang aming heat index. Samantala sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Mindoro sa San Jose. Gaya pa rin kahapon na nasa 35.5 degrees Celsius ang tindi ng kanilang alinsangan. Sa Baguio City, balik sa stationary na lowest temperature sa kanila at 17 degrees Celsius ulit. Halos stationary, di gaya kahapon. Ang bahagyang bumaba ito na nasa 16 point something yung temperature nila kahapon. At pagdating naman sa inulan ay nangunguna muli ang Baler radar site dyan sa may bandang Baler Aurora na umabot sa heavy rain showers total of 148 mm ang total rainfall, which is na-report nga natin kahapon. Expected na tuloy-tuloy na pag-ulan dyan. Kahit ngayong araw, expected pa rin ng mga taga Baler Aurora at dyan sa bahagi ng North, Eastern Luzon, expected pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga pagkulog at pagkidlat. Kami kahapon ay halos drizzle rain lamang ito at 0.3 mm lamang. So sa loob ng 1 week, 8.4 mm lamang ang total rainfall sa amin. So ngayong buwan ng December, 0.6 lamang ang naging total na rainfall sa amin. So halos baliwala lamang yan. Halos drizzle rain lamang ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity ay nasa 65 po. So drier pa rin po tayo at bumababa pa ito ng tuloy-tuloy. At ngayon ay eksakto 64% ang ating outside humidity. Medyo bumabawas din ang ating atmospheric pressure sa Luzon na nasa 1,011 hectopascals din ang ating outside atmospheric pressure.
steady ito since last hour. So medyo mataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Medyo may manipis pa rin tayo na northeasterlies na dumadaloy sa northern Luzon areas. Sa tayo ng low tide status, may 13 minutes tayo to maximum low tide o eksakto 10:49 AM. So mukhang maghapon ito na mananatiling low tide tayo mga folks. So sa mga mangisla natin sa Manila Bay, layo-layo pa rin muna. Mukhang tatagal ito ng mga ilang araw na magkakaroon tayo ng mga low tide dyan sa Manila Bay. So dahil sa medyo gloomy, expected mataas po ang ating UV index ha. Ayan maabot ng 11. So iwasan pong magbilad ng at least 10 minutes dahil nakaka-sunburn na po yan ng ganyang katinding sikat ng araw or 792 watts per cubic meter yung taas ng solar energy. Well, pabor yan sa mga solarista natin dyan, ng mga folks sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa almanac, sumikat ng aring araw kaninang 6:07 AM na. So 0.1 na naman ang nadagdagan at lulubog naman ito mamayang hapon at 5:25 PM. Ang ating warning gibbous naman na halos sa last quarter ng sinag ng buwan at 61% illuminated ay sisikat naman mamayang gabi na at 11:23 PM at kinabukasan naman na ng umaga ito lulubog ng 11:32 AM. At sa ating weather outlook para ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes, magiging partly cloudy ang maghapon daw natin ha. Expected pa rin ang overcast and gloomy ngayon araw pero bukas ay magiging cloudy ang maghapon. At ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw ay isolated lamang dahil walang nakalagay na forecast chances na uulanin. So typically isolated lamang ang magiging pag-ulan yan just in case. Pero bukas may mga 57 to 60% naman. Bukas yan ng Martes ha, na tsansa ng uulanin maghapon. At sa ating highest and lowest temperature in 2-day weather forecast hanggang bukas na po yan ng Martes, maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Let's agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Sa ating real-time na satellite clarity kung ano ang eksakto na uulanin. So far ay magiging fair weather ang halos buong bansa, maliban lang pa rin sa bahagi ng silangan ng bansa. Although medyo mas manipis ang magiging pag-ulan, expected pa rin mga hanggang light to moderate showers at may mga ilang portions lamang ng silangan ng bansa ang magkakaroon ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Mula sa Northern Luzon, ang bahagi ng Aparita, Batanes, Group of Islands dahil medyo meron pa rin tayong northeasterlies dyan. Despite na medyo manipis ito, ay expected na magkakaroon ng accumulation ng water vapor at saturated na mga water vapor. So expected dyan sa may bandang Aparit, ilang bahagi ng Cagayan Balit, Isabela, magiging partly cloudy pa rin ang iiral at mga isolated rain showers dahil naman sa sumasalubong sa kanya na easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. At dahil dyan ay expected magkakaroon ng mga ilang saturation at isolated rain showers ang iiral. At mula rin sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon, magiging maliwalas fair weather at malinsangan din ha. Despite na medyo malamig ang simoy ng hangin dyan, di gaya dito sa Central Luzon, pababa ng Metro Manila, ay despite na fair weather, may expected na overcast tayo ngayong maghapon mga folks ha. So yung mga dynamically na mga isolated na light rain showers, ay hindi naman din magtatagal yan, maging sa bahagi ng Dagupan, dyan sa may Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales area. Kung sisilipin natin kung ang volume ng water vapor ay mataas, makikita ay medyo hindi masyado ganun kataas ang concentration nito. Diba, except na lamang sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region at Eastern Mindanao area na makikita natin na medyo mas mataas ang saturation ng water vapor. Kung titingnan natin ang mas malapit na sa Himawari 8 ay halos sa buong bahagi ng Northern Luzon, magiging katamtaman na lagay ng panahon, expected ang maaraw at maalinsangan lagay ng panahon. Pagkaroon man ng mga pag-ulan, typically light rain showers ito at mostly isolated. So kasama na ang bahagi ng Angeles, Pampanga at ang buong bahagi ng Bulacan, papasok na po yan ng Metro Manila, magiging maliwalas, gloomy, overcast at maalinsangan din ang ating temperatura. Pagdating ng hapon, expected lamang ang mga ilang light rain showers o isolated rain showers ito, kabilang ng ilang bahagi ng Calabarzon and all the rest hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte. Pero pagdating sa may bandang Camarines Sur at hanggang dyan sa may bandang Iriga, Legazpi, Tabaco, hanggang dyan sa may bandang Sorsogon areas,
kaduluduluhan ng bulan ay magiging maulap ang lagay ng panahon, magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically hindi ito nagtatagal na mga pag-ulan. Dahil nga pa rin sa ating eastern list at ang buong bahagi ng Southern Luzon, magiging maliwalas ang ating panahon ngayon, puro isolated lamang din ang iiral. And the rest ng Mimaropa, magiging malinsangan din, lalo na ang bahagi ng Mindoro, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Expected pa rin ang lagpas 35 degrees Celsius ang tinding alinsangan dyan. Kabilang na ang bahagi ng Marinduque, Romblon, pababa na yan ng ilang bahagi ng Southern Luzon. At syempre, kasama na rin ang bahagi na yan ng Sibuyan Island. Pero bandang Masbate at Burias Island, typically magkakaroon sila ng mga partly cloudy at ilang mostly cloudy. Lalo na mamayang hapon, expected ang mga isolated rain showers. And the rest ng Visayas, sa kalurang bahagi ng Panay Island, Iloilo, kasama na ang buong Bacolod, at buong Negros Region at Central Visayas, kasama na ang Cebu hanggang Bohol na yan, ay magiging maliwalas din at maalinsangan ang ating panahon. So wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, magpayong po sila mga folks. At pagdating sa hapon, magkaroon man ng isolated rain showers, dulot lamang yan ng saturation ng water vapor na babagsak sa kalupaan ng Central Visayas. Dahil mula sa may silangan bahagi ng Visayas, magiging maulap po ang lagay ng panahon dyan sa buong bahagi ng Eastern Samar, Tacloban at ilang bahagi ng Southern Leyte areas, kasama na ang Baybay at Maasin City, ay magkakaroon ng maulap na himpapawirit at magkakaroon ng mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog. Ingat na lamang sa mga potentially heavy rain showers dahil scattered po ito sa iba't ibang bahagi ng Northern Samar at west portions ng Samar area. Kung sakali man na may mga areas diyan sa probinsya ninyo na malakasan ng ulan, ingat na lamang sa mga pagbaha at may mga wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Lalo na pababa ng bandang Leyte, dyan sa may Liloan City, Maasin City, patawid na yan ng Dinagat Island at ng Surigao City area. Dahil tuloy-tuloy pa rin kasi nararamdaman ng mga intensity 3 to intensity 4 na mga pagyanig na aftershocks pa rin na dulot ng mga tuloy-tuloy na pagyanig dito sa may bandang Surigao del Sur. Epekto pa rin ng tuloy-tuloy na mga paglindol dyan. So ingat pa rin mga folks. At pagdating sa bahagi ng Mindanao, siyempre ang buong Zamboanga Peninsula, maalinsangan po ang ating papawirin dyan. Wala tayong maikukomento masyado. Ingat na lamang sa tinding sikat ng araw, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. They expected din na lagpas 35 degrees Celsius din, kasabay ng mataas na humid ang ating paligid, kaya wag masyado magpapawis dahil mahihirapan po kayo magpatuyo dahil sa mataas ang humid natin dyan. Kasama na ang buong bahagi ng Northern Mindanao at ilang areas ng central ng Malaybalay, Bukidnon, buong BARMM at Sorsogon areas. Maalinsangan po tayo dyan very watchful na lamang tayo sa mga sunod-sunod pa rin mga stronger aftershocks pa rin, dulot ng paglindol sa may Surigao del Sur at kasama na ang Davao del Norte at kasama ng Davao del Sur, magiging maliwalas at maalinsangan din ang ating panahon dyan. Magkaroon man ng mga pag-ulan, naglalaro sa 33% lamang ang naka-forecast na uulanin sa buong Davao Region area. Kasama na ang bahagi ng Campos de la Valley at buong areas ng Governor Generoso. At pagdating naman sa silangan ng buong Mindanao mula dyan sa may bandang Katilan, lalo na sa mga nililindol pa rin hanggang ngayong umaga, mula Tandag, Kagwat, Lingaga, hanggang Hinatuan, Bislig at Ingig ay patuloy pa rin na nakakaranas kayo dyan ng hanggang intensity 4 at pumipitik pa sa intensity 5 na mga aftershocks dyan. Expected din na magiging maulap po ang areas na yan, lalo na sa bahagi niyan ng Tayabas, Kagwat, Tandaga. So magkaroon man ng pag-ulan dyan, ay ingat po at sa mga malalapit sa mga kabundukan, lagi ko pong pinapaalalahanan na medyo layo-layo muna po tayo dahil kapag bumuhos po ang pag-ulan dyan, delikado po, baka magkaroon ng biglaang landslides. Sa mga LGUs natin na kapag nagkakaroon ng mga maulap at maulan dyan, ay pinapaalalanan ko palagi na sa mga kababayan natin kapag nakakaranas ng mga pag-ulan dyan, lalo na sa patuloy na aftershocks, medyo palayuin muna sila dyan dahil mas delikado po. Dahil kapag sa kakatuloy ng mga pag-uga ng kalupaan dyan at kabundukan, ay expected po talaga na mataas ang sansan ng landslides dahil sa patuloy na aftershocks. So sa buong bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, magiging maulap po at expected ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa area ng laging niyayanig ngayon ng aftershocks, dyan sa Hinatuan
Tandag, hanggang sa may Bislig, Katiil, at sa kaduluduluhan ng Mati. Magkakaroon pa rin ng mga maulap dyan na himpapawid. Despite na humid po tayo at maalinsangan ang halos buong bahagi ng Mindanao mga folks, pagdating naman ng hapon o gabi ay asahan ang mataas na saturation ng water vapor at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Just in case mangyari yan, ay medyo layo muna tayo lalo na sa mga kabundukan dahil expected po ang mataas na tsansa pa rin na mga pagguho ng lupa, epekto ng tuloy-tuloy na mga aftershocks. Well, sa Ulat Lindol, halos magdadalawang araw na po na patuloy pa rin na nakakaranas ng stronger aftershocks ang Surigao del Sur, lalo na dyan sa bahagi na Hinatuan at nabanggit ko nga po sa buong bahagi ng kasama na ang Hinatuan, Bislig, Katiil at Tandag, ay ingat pa rin po mga folks lalo sa mga malalapit sa mga kabundukan dahil po ang patuloy na mga intensity 4 na aftershocks at kani-kanina lamang ay umabot na naman sa halos magnitude 7.0 kaninang 3:49 AM ng madaling araw po dyan pa rin sa area na yan ng karagatan ng Surigao del Sur. Kung titingnan natin sa ating nearby earthquakes monitoring ay nasa total of 141 earthquakes na po o 140 ang mga aftershocks o stronger aftershocks na naitala. So kung susumahin natin kay PBOX kasama ang mga short period seismic waves ay aabot na ng mahigit 400 aftershocks na po kay PBOX. Pero yung sa atin dito sa aking webpage ay ang kinukulit na lamang yung mga stronger o yung destructive aftershocks lamang. So total of 140 ang total aftershocks po nito. Kung titingnan natin ang mas malapitan ay patuloy pa rin na gumagalaw ang ating subduction plates dyan sa may Philippine plate. Ito po. So, para sa mas malinaw, sa gustong makaintindi, ito yung subduction plate, kumikilos ito pasalubong dito. Yan o. Ito yung plate, yung Philippine plate, gumagalaw po yan, pailalim, dito, sa fault line na ito. And then, dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos niyan, pailalim, habang po sumasalpok dito sa edge na ito ng fault line, dahil sa trench na yan, ay tuloy-tuloy naman ang pag-cause ng mga pagyanig dyan sa paligid na yan ng Surigao del Sur. Dahil tuloy-tuloy po ang paggalaw nitong Philippine plate na ito. Yung Eurasian sa ating Philippine plate. Ito kasi ating Philippine plates. Tapos ito yung pinaka convergent ng Eurasian plate na sumasalubong sa ating Philippine plate. Yan. So yung pagitan niyan ay gumagalaw po. So typically ay magmatic o magmatism na po ang nangyayari dahil po sa tuloy-tuloy na pagyanig ng halos 2 araw na. So mayroong magmatism na nangyayari sa ilalim niyan. Probably mga kung susumahin natin base sa ating mga kalkulasyon since nung isang araw ay naglalaro sa 64 hanggang 36 km yung lalim, yung pinaka border nung sumasalubong sa kanya na gumagalaw na plate. So ingat po sa mga kababayan natin, expected na magalaw pa rin at patuloy pa rin ang pagkilos ng Eurasian plate na yan sa ating Philippine plate, kaya patuloy pa rin ang mga pagyanig. Dahil mayroon pang namamagitan na isang fault line dito, yung tinatawag nating Lianga fault. Ayan o. Sinistral pa siya. So kapag gumagalaw yung plate dito sa ilalim na to, yung galaw ng lupa o yung pagginig ng lupa ay mas malakas dahil nga po mayroon pang namamagitan na fault line dito. So mas matindi yung mas mauga yung ating Philippine plate kapag ito ay nakakanti ng Eurasian plate na sumasalubong nga sa ating Philippine plate. So kaya nagkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na mga pagyanig dyan sa Surigao del Sur, lalo na ng mga taga-Hinatuan at Bislig. Ingat na lamang po mga kababayan dyan ay dahil sa expected pa rin na magkakaroon o highly damaging ang magagawa ng mga aftershocks na ito. So, makipag-coordinate sa ating mga LGUs pa rin at i-monitor ang magiging assessment ng mga damage dahil siguradong si PBOX ay nariyan na at binabantayan ang tuloy-tuloy na aftershocks. Sa aking monitoring ay total of 147 earthquakes ang na-record. Siyempre, hindi na natin isasama ang bahagi ng Taiwan, sa Cebu at ibandang Ryukyu Islands ng Japan.
So in any ways ay nabanggit ko na nga po na mahigit sa 140 earthquakes na po ang naitala natin sa Surigao del Sur. At inaasang magtutuloy-tuloy pa rin yan nitong maghapon na mga pagyanig dyan sa Surigao del Sur. Ingat na lamang po mga folks. At sundin pa rin natin yung mga nai-training sa earthquake drills natin. Huwag po tayong masyadong magpapanik mga folks ha. At sa magtatanong ulit, mataas na ba ang tsansan ng tsunami? Well, so far ay sinuswerte pa rin tayo dahil wala pong expected na generation ng tsunami hanggang sa ngayong umaga mga folks. So, nanatili ko rin binabantayan ito dahil yung aking helicopter ay namumutakti na ng mga aftershocks mula dyan sa Surigao del Sur. Diretso sagad tayo sa ating tropical cyclone na assessment monitoring. Mula sa computer models muna ay makikita po na nanatiling agresibo ang pinapakitang forecast ni GFS. At itong C90W daw ay pinapakitang kikilos nito pakanluran at lalapit pa rin ito sa may Eastern Visayas o bahagi ng Northeastern ng Surigao del Norte. So pagitan man yan ay manatili natin obserbahan dahil nanatili itong nasa tropical wave category. At wala pang significant na ito ay magkakaroon pa ng paglakas o mag-organize na mag-iisang ganap na bagyo sa ngayon dahil wala pa rin ipinapakita ang ating global spectral model na magtutugma sa ipinapakita ng mga computer models. So patuloy natin babantayin yan at sa loob ng 120 hours period na, which is ang starting time po ngayon, na babantayan itong C90W. Sa ngayon ay wala pa tayong expected na mabubuong bagyo o lalapit sa ating bansa sa loob ng 4 at 5 araw. So, manatili pa rin ang easterlies at mga pag-ulan sa silangan ng bansa ang patuloy pa rin na iiral nitong weekdays na ito. Bagamat kay NABGEM, manatiling aggressive din. So, magkakapareho sila ni NABGEM at GFS ay nanatiling natin siyang babantayan. Dahil kay NABGEM ay halos sa severe tropical storm na ang ipinapakita dito ni NABGEM, which is mukhang malayo pa sa katotohanan. At least kay GFS medyo malapit-lapit pa dahil shallow ang ipinapakita nito. So mukhang maabot ito ng tropical depression according dito. Or manatiling shallow trough lamang. Very disorganized pa at hindi pa siya masyado makatotohanan dahil hindi nga nagtutugma sa ating global spectral model. So the rest ng mga forecast ay kay GAM ay pinapakita na rin na aggressive ay itong C90W. Kikilos nga itong pakanluran. So, ang progression nito o yung forecast ahead of time ay December 10 to December 11, 2023 yung duration forecast ng computer models nito. So, probably siguro malalaman pa natin yan this coming weekend pa kung magkakaroon talaga ng significant na paglakas itong C90W. Pero ngayong Lunes hanggang Martes o Miyerkules mukhang wala pa. Wala pa tayong kasiguruhan. Sa ngayon, itong C90W ay lalakas at kikilos pakanluran. Ang magbabasehan lamang tayo na ito ay aktibo base sa ating anomaly TCFP monitoring. Ayan o. Maging sa susunod na 24 oras, nanatili itong stationary at tropical wave, pero dito ay nanatili pa rin siyang nakatambay sa may bandang Micronesia Islands or Marshall Islands. Malayo-layo pa siya sa bansa. So titingnan pa lang natin. Yun nga po, gaya ng aking sinabi, mga weekend pa natin ito malalaman talaga kung magkakaroon talaga ng significant na paglakas itong C90W at kikilos nga pakanluran na lalapit sa silangan ng bansa. Samantala sa ating dam weather reserves, dalawa na po ang gates na nakabukas kay Angat Dam. So patuloy pa rin binabawasan dahil mukhang tuloy-tuloy ang pag-apaw pa rin ng tubig nitong si Angat Dam. So, halos 1 meter na ang ibinabawas sa kanya. So, tuloy-tuloy lamang. Normal pa rin natin masasabi yan dahil gusto lamang siguro ni Pag-asa doon sa ating hydrological center ni Pag-asa magkaroon man lang ng allowance para just in case umulan sa area na yan. Yun. At hindi masyado umapaw yung level ng water dam. So, nagbabawas-bawas man lang sila ng 1 meters. Kay Ibo Dam, ganun din, tuloy din ang pagbabawas. Isang gate po ang nakabukas sa kanila. Dahil nga po halos abaw pa rin yung level ng water level dyan sa dam na yan. Well, generally normal pa rin yan folks. Naglalagay lang siguro sila ng allowance para sa mga susunod na araw na mga pag-uulan
malapit dyan sa Angat Dam at Ipo Dam. Sa mga gusto malaman na kung magiging maalon pa rin ba, sa loob ng 24 oras o ngayong araw ay maglalaro sa 1.25 meters pa rin ang taas ng alon sa buong silangang border o seabeds ng ating bansa. So medyo bawal po muna siguro sa ating mga maliliit na sasakyan pandagat na pumalaot pa rin ngayong araw. Pero siguro sa susunod na 24 oras mula sa Eastern Visayas, mukhang titila po ang ating karagatan dyan, lalo na sa may bandang Northeastern Luzon. Pero ngayong araw medyo hindi pa talaga muna pwede dahil sa ating malakas na hangin at mataas pa rin ang ating gale forces dyan sa seaboards ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Maging dyan sa may bandang Northern Luzon, mataas pa rin ang pag-alon at 1.25 meters ang taas. Medyo bawal pa rin lumayag dahil expected pa rin nakataas ang ating gale warning. Tingnan na lang natin sa mga sasunod na 24 oras kung titila na ito dahil nakikitaan natin in the next 24 hours daw, mukhang titila na po ang gale forces dyan sa Northeastern Luzon. So tingnan na lang natin at bukas ay i-update namin kayo dito sa magiging pag-alon kung tuloy-tuloy pa rin siya hanggang bukas. At narito na po ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, December 4, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 4, 2023. Pakisuyo na lang po na mag-like, share, and subscribe na rin sa ating YouTube channel. At visit lamang anytime sa aking website at www
PimoWeather.com para sa mga gusto nyong makita yung pinaka-real-time at detalye ng ating report, lalo na sa lagay ng panahon at sa sitwasyon ng tuloy-tuloy na aftershock sa Surigao del Sur. Makikita lamang yan sa sections dito sa may Earthquake and Volcano Observatories. Makikita nyo yan ang lahat ng detalye at kung ano ang magiging sitwasyon at sa mga ilang data feeds sa aking weather station kung uulanin sa Caloocan at sa mga ibang data feeds pa mula sa ating weather agencies o iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.